Matapos nga ang party na yon, agad naman na nag-usap-usap ang pamilya ni na Shirley at Noah. Pag-uusapan na nga nila ngayon ang tungkol sa kasal. Kasama nga rin nila noon sina Jessie at Craig na mukhang balak din na sumabay nga sa kasal ni na Shirley at Noah. Dad, pumayag na po kayo na sabay na lamang po kami na ikasal ni Shirley. Total parehas lang din naman kami na ikakasal, kaya bakit di na lang po natin pagsabayin pa? Parang mas masaya kapag double wedding. Sabat na ni Jessie sa kanilang pag-uusap. Ayaw kasi ni Joel na pagsabayan ang kasal ni na Jessie at Shirley. Para kasing mas gusto niya na magkabukod niyang ihahatid sa altar ang kanyang mga anak. Napatingin naman si Joel sa mga magulang ni Noah at Craig para makita kung anong komento ng mga to. Sa akin ayos lamang naman na pagsabayan ng kanilang kasal. Mukhang nga mas masaya yun Sabi ni Angeline na mapansin niyang nakatingin sa kanila si Joel. Okay lang din naman sa akin ang double wedding. Hindi pa rin ako nakakasaksi ng double wedding kaya why not pagsabay na nga lamang natin sila ng kasal? Sabi rin ni Elizabeth nang sa kanilang gawin naman tumingin si Joel. Napabuntong hininga naman si Joel dahil mukhang ayos naman sa pamilya ni Noah at Craig na magkaroon nga ng double wedding. Kung yan ang gusto ninyo, ayos lamang naman sa mga pamilya ng inyong mga nobyo. Sige, pumapayag na ako. Sino ba naman ako para pigilan na magpapasaya sa aking mga anak? Sumusukong sagot ni Joel sa kanyang mga anak. Agad namang napangiti sila Shirley at Jessie dahil pumayag na nga ang kanilang ama sa kanilang gustong mangyari. Salamat po, Tay, sabi ni Shirley sa kanyang ama. Thank you, Dad. The best ka talaga, Dad. Sabi naman ni Jessie, kaya naman napapailing na lamang talaga si Joel dahil sa malaking pagbabago ni Jessie na dati masungit nga at ngayon na may napakakulit na nito. Nag-usap-usap pa nga sila ng tungkol sa gaganaping kasal at napagkasundoan nga nila na early next year gaganapin ang kasalan. Gusto kasi nila na mapaghandaan ng maayos ang gaganaping kasal. Tututol pa nga sana si Shirley sa gustong mangyari ng ate Jessie niya na magarbong kasal dahil gusto niya sana simpleng kasalan lamang ang mangyayari. Pero mukhang malabo nang mangyari yon, lalo na't kasabay niya ang ikakasal ang ate niya na sanay sa mga sosyalan. Isa pa rin sa dahilan kaya sa susunod na taon na lamang gaganapin ang kasal ay dahil gusto muna nila na makapanganak nga si Nina para naman makasama nila to sa araw ng kasal. Dahil gustong-gusto nga rin itong umabay sa kasal ng kanyang kakambal. Nagtatalo pa nga sila sa lugar ng kasal dahil gusto sana ni Jessie beach or garden wedding pero di na nga pumayag si Joel sa gusto ng kanyang anak dahil ang gusto niya sa simbahan maikasal ang mga ito. Kaya wala naman nang nagawa pa si Jessie kung hindi ang sumunod na lamang sa gusto ng kanyang ama dahil ayaw naman niya na magalit na ito sa kaartehan niya. Ilang buwan pa naman bago maganap ang kasalan, kaya naman pinaghahandaan na talaga ito ngayon pa lang. Agad nga inasikaso ni na Shirley at Noah, pati na rin ni na Jessie at Craig ang lahat ng mga kakailanganin nila sa kasal. Inaayos rin nila ang lugar kung saan gaganapin ang kasal at kung saan gaganapin ang reception ng kanilang kasal. Nag-ikot-ikot pa nga silang apat at naghanap ng simbahan kung saan sila maaaring ikasal at may nakita nga sila sa Baguio na talaga namang nagustuhan nila kaagad na apat kaya agad silang nagtingin ng available na petsa doon at agad na nag-reserve. Naghanap na nga rin sila ng hotel na maaaring pagdausan ng reception at mabuti na lamang talaga may nahanap silang hotel doon na kayang mag-accommodate ng maraming tao at may malaki ring function hall kung saan gaganapin ang reception. Ang ganda talaga dito. Sana sa araw ng kasal natin, maganda rin ang panahon dito sa Baguio. Sabi ni Jessie sa kanyang mga kasama habang naglalakad-lakad nga sila sa isang park doon. Oo nga ate, ang ganda rito at ang lamig pa. Nakangiti rin naman na sagot ni Shirley sa kanyang ate Jessie habang nakahawak nga siya sa braso ni Noah. Hindi na ako makapaghintay. Excited na ako sa kasal natin. Tiyak masaya yun lalo na't double wedding yon. Sagot naman ni Jessie na di na mawala ang ngiti sa labi. Tahimik lamang naman sina Noah at Greg habang naglalakad at nakikinig sa pag-uusap ng magkapatid na Shirley at Jessie. Masaya nga sila ngayon dahil sino ba naman ang mag-aakala na ang dating masungit at brat na si Jenny ay sobrang bait na ngayon at kasundo ng kapatid nito na dati inaaway niya. Nag-ikot-ikot pa naman silang apat sa Baguio at namasyal pa nga sila sa iba't ibang pasyalan doon.
Nagtagal nga rin sila sa Baguio ng 3 araw dahil sinulit na nga talaga nila ang kanilang pamamasyal lalo na at minsan lang talagang mawala ng ginagawa sa trabaho sila Noah at Greg. Sobrang enjoy na enjoy naman sina Shirley at Jessie sa kanilang pamamasyal dahil ngayon nga lamang sila nagkaroon ng bonding na magkapatid na matagal-tagal. Madalas kasi sa mall lang talaga ang punta nila. Naiinggit pa nga iba nilang kapatid dahil nagpunta nga sila ng Baguio, pero hindi naman kasi nila pwedeng isama ang mga to dahil may mga pasok sa school. Matapos din kasi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Joel, kinuha niya na ang kanyang mga anak sa mansyon ng pamilya ni Noah. Wala naman yung kaso kila Angeline at Denver dahil masaya pa nga sila na nagkaayos na ang mga ito. Pero si Shirley at Noah ay biglang lumungkot dahil nga nasanay ang mga to na palaging magkasama. Kaya naman ang ginagawa na lamang ni Noah ay hatid sundo na lamang niya si Shirley sa mansyon ng ama nito. Mabilis naman lumipas sa mga araw at buwan at ngayon nga nasa Baguio na ang buong pamilya ni na Shirley at ganon din naman ang buong pamilya ni na Noah at Greg dahil sa isang araw na nga gaganapin ang kasalan. Napagpasyahan nga nila na maaga na nga silang pumunta sa Baguio para naman makapagpahinga pa muna sila doon bago ang kasalan. Gusto rin kasi nila na makapag-enjoy muna doon bago ang kanilang kasal at bonding na rin nila ito sa kanilang pamilya. Ate Shirley, ang ganda pala talaga dito sa Baguio. Daldal ni April sa kanyang Ate Shirley. Habang ginagala pa nga nito ang kanyang paningin. Nasa isang park kasi sila ngayon at nakaupo lamang habang iba nga nilang mga kapatid ay naisipan ng magbike doon. Oo nga eh, kahit ako nagandahan din talaga dito at isa pa, malamig ang klima dito. Sagot naman ni Shirley. Bakit narito kayong dalawa? Bakit di kayo sumama sa mga kapatid ninyo? Tanong na ni Joel na bagong dating lamang sa pwesto ni na Shirley dahil kanina pa to abala sa pakikipag-usap sa ama ni Noah na sa Denver. Mas gusto po naming maupo na lamang po rito, tay. Napagod din kasi kami kakalakad kaya dito na lang po kami ni April. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Naupo naman si Joel sa may tabi ni Shirley. Sa kanya ito matamis ng ngitian. Mag-aasawa ka na anak, kayo ng ate Jessie mo. Sana hindi kayo magbago ng magkapatid ha. Magbahalan pa rin kayo at sana magkasundo pa rin kayong dalawa. Sabi ni Joel kay Shirley. Tay, kahit naman po mag-asawa na kami ni ate Jessie, hindi naman po talaga kami magbabago na dalawa. Ayos na po kami at hindi na po kami magkakagalit pa. Sagot naman ni Shirley sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Joel, saka siya tumingin sa malayo. Alam mo anak, sa totoo lang, ayaw ko pa sana na mag-asawa kayo ng ate Jessie mo. Gusto ko pa sana sulitin ang panahon na kasama ko kayong mga anak ko, lalong-lalo na ikaw, Shirley, at ang iba mo pang mga kapatid. Dahil ngayon ko na lang ulit kayo nakasama at di pa nga ako nakakabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo. Pero alam mo, naisip ko na magiging makasarili na naman ako kapag tinutulan ko ang kaligayahan nyo kaya ngayon masaya na ako para sa inyo ng ate Jessie mo. Masaya ako sa isipin na nasa tamang tao ka. Kayo na talagang mamahalin at aalagaan kayo ng buong puso. Kaya sana hindi kayo magbago sa mga asawa ninyo ha. Magmahalan pa kayong lalo at huwag nyo nang gagayahin pa ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Mahabang sentimiento ni Joel kay Shirley. Napangiti naman si Shirley at lumapit pa nga siya sa kanyang ama. Sa kanya ikinawit ang kanyang kamay sa braso nito. Tay, kahit naman po mag-asawa na kami ni ate Jessie, narito pa rin naman po kami at palagi ka pa rin po naming dadalawin sa mansyon. Kahit naman ako tay, gusto ko rin naman kayo makasama palagi eh. Kaso tay, syempre, gusto ko rin pong makasama ang mga taong mahal ko na tumanggap sa akin ng buong buo. Mahal naman kita tay at di naman yun magbabago kahit may asawa na ako. Sagot naman ni Shirley at inihilig pa nga niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Napangiti si Joel dahil sa sinabi ni Shirley at natutuwa talaga siya sa anak niyang to dahil napakabait talaga nito mula noon pa man. Hindi nga niya akalain na sasagot to ng oo kay Noah nung ayain tong magpakasal dahil kilala niya ang anak niyang ito na mas pipiliin ang kapakanan ng iba kaysa sariling kaligayahan. Bigla namang dumating sila Jessie, Ashley at Sherwin at naabutan nga niya si Shirley at ang kanilang ama sa ganong tagpo. Wow, ang sweet nyo naman, Dad. Bakit kayo lang? Dapat kami rin nilalambing mo. Nakanguso pa na sabi ni Jessie sa kanilang ama. Nagulat naman sina Shirley at Joel sa biglaang pagsulpot nila Jessie at natawa pa nga sila dahil sa sinabi nito.
Siya, hali kayo rito sa tabi ko at lalambingin ko rin kayo. Sagot naman ni Joel kay Shirley, kaya naman natawa na lang iba pa nilang mga kapatid dahil doon. Agad namang lumapit si Jessie sa kanyang ama at agad na yumakap dito. Magbabait kasi yung asawa ha, huwag pa iiralin ng kamalditahan anak, sabi ni Joel kay Jessie. Bigla namang nag-angat ng kanyang ulo si Jessie, sa kanya sinimangutan ang kanyang ama. Dad naman eh. Mabait naman na po ako at ang kamalditahan ko po nakadepende na sa ugali ng asawa ko. Nakanguso pa na sagot ni Jessie sa kanyang ama, kaya naman natawa na lamang sila Shirley at ang iba pa nilang mga kapatid sa kanila. Kaya nga, pinapayuhan lang kita anak, ngayon pa lang. Sagot naman ni Joel kay Jessie, kaya naman lalo lang napasimangot si Jessie sa sinabi ng kanyang ama. Nagkatawanan naman sila doon at nagkwentuhan pa nga sila. Doon na rin sila nagpalipas ng oras at inabot na nga sila ng dilim doon sa park dahil talagang sinulit nila ang araw na ito na magkakasama. Ang pamilya ni Noah at Craig naman ay may kani-kaniya ring lakad at namasyal pa sila sa iba pang mga tourist spot doon. Sila Shirley kasi ang pamilya niya ay mas piniling manatili na lang sa park matapos silang pumunta sa isang kilalang pasyalan doon. Araw na nga ngayon ang kasal ni Noah at Shirley at syempre pati na rin nila Jessie at Craig. Maagang maaga naman na nagising sila Shirley at Jessie na magkasama lamang sa iisang silid doon. Marami naman na silid doon pero mas pinili nilang dalawa na magsama sa isang silid dahil parang bonding na rin daw nilang dalawa yon bago sila mag-asawa. Parehas pa na may ngiti sa labi ang dalawa nang bumangon sa kanilang kama. This is it, Shirley. Ikakasal na tayo? Tila kinikilig pa na sabi ni Jessie kay Shirley. Natawa naman si Shirley sa kanyang ate Jessie dahil kita mo talaga na kilig nga ito. Oo nga ate, eto na talaga, totoo na to. Ilang oras na lamang at ikakasal na tayo. Magiging Mrs. Chua na ako at ikaw naman magiging Mrs. Santos na? Ngiti-ngiti rin naman na sagot ni Shirley sa kanyang kapatid. Ngayon pa lang binabati na kita, Shirley. Alam ko na magiging mabuting asawa ka kay Noah at magiging mabuting ina ka sa mga magiging anak ninyo. Nakangiti pa, nasabi ni Jessie kay Shirley dahil alam niya talaga na family-oriented si Shirley at napakabait pa nito. Salamat, ate. Ikaw rin, binabati na rin kita ngayon dahil baka mamaya maging abala na tayo. Alam ko rin na magiging mabuting asawa ka kay Greg dahil kitang-kita naman talaga namin ang malaking pagbabago mo at talagang pinagpapasalamat namin yon. Ngayon, masayang-masaya na kami dahil natagpuan mo ang lalaking talagang magmamahal at magpapahalaga sa'yo. Nakangiti rin naman na sabi ni Shirley kay Jessie. Salamat, Shirley, sagot ni Jessie. Saka nga niya niyakap si Shirley. Agad din namang gumante ng yakap si Shirley dito. Ano ba yan ate? Mag-iiyakan pa ba tayo dito? Dapat masaya lang tayo, diba? Tatawa-tawa pa na sabi ni Jessie kay Shirley. Natawa naman si Shirley sa kanyang ate Jessie dahil kita mo talaga na kilig nga ito. Oo nga ate, eto na talaga, totoo na to. Ilang oras na lamang at ikakasal na tayo. Magiging Mrs. Chua na ako at ikaw naman magiging Mrs. Santos na? Ngiti-ngiti rin naman na sagot ni Shirley sa kanyang kapatid. Ngayon pa lang, binabati na kita, Shirley. Alam ko na magiging mabuting asawa ka kay Noah at magiging mabuting ina ka sa magiging anak ninyo. Nakangiti pa na sabi ni Jessie kay Shirley dahil alam niya talaga na family-oriented si Shirley at napakabait pa nito. Salamat ate. Ikaw rin, binabati na rin kita ngayon dahil baka mamaya maging abala na tayo. Alam ko rin na magiging mabuting asawa ka kay Greg. Dahil kitang-kita naman talagang malaking pagbabago mo at talagang pinagpapasalamat namin yon. Ngayon, masayang-masaya na kami dahil natagpuan mo na ang lalaking talagang magmamahal at magpapahalaga sa'yo. Nakangiti rin naman na sabi ni Shirley kay Jessie. Salamat, Shirley. Sagot na Jessie, sa kanya niyakap si Shirley. Agad din namang gumante ng yakap si Shirley dito. Ano ba yan ate? Mag-iiyakan pa ba tayo dito? Dapat masaya lang tayo, diba? Tatawa-tawa pa na sabi ni Shirley habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Di na kasi niyang mapigilan na mapaiyak dahil sa saya dahil hindi niya akalaing darating sila sa punto na talagang magkakasundo sila ng kanyang ate Jessie. Tama, dapat masaya lang tayo. Ikaw kasi pinapaiyak mo ko eh.
Sagot naman ni Jessie na nagpupunas na rin ng kanyang luha. Dahil kagaya ni Shirley, masaya na nga rin ito sa mga nangyayari sa kanila. Agad naman na silang kumilos dalawa para matapos na ang kanilang sentimiento. Mabilis lamang din kasi ang oras at kailangan na nga nilang kumilos para maghanda dahil aayusan pa nga silang dalawa ng mga makeup artist. Maya-maya, may kumatok na nga sa silid nila Shirley at Jessie at dumating na nga ang mga binayaran na makeup artist na mag-aayos sa kanila. Kasama na nga rin ito ang mga photographer na kukuhaan sila ng larawan. Malaki naman ang silid na iyon, kaya naman doon na lamang din sila parehong inayusan. Grabe, ma'am. Mas lalo pa po kayong gumanda nang naayusan kayo. Kaya po siguro ayaw na kayong pakawalan ni Sir Noah dahil talaga naman pong napakaganda ninyo, sabi ng makeup artist kay Shirley. Kilala na kasi nito ang pamilya ni Noah dahil palaging ito ang kinukuha ng kanilang pamilya sa tuwing may mga event sila na kailangan puntahan at kailangan ngang magpaayos ni Angeline o di kaya naman ni Nina. Naku, salamat po. Mana lamang po ako sa ate Jessie ko. Sagot naman ni Shirley at napalingon pa nga siya sa gawin ni Jessie na inaayusan na nga rin. Ay nako, pareho po talaga kayo maganda. Di ko nga po akalain na magkapatid po pala kayo eh. Mapapasana all na lang po talaga sa ganda ng lahi ninyo. Tatawa-tawa pa na sabi ng makeup artist, kaya naman bahagya na lamang na natawa si Shirley doon. Matapos ngang ayusan at makapagbihis nina Shirley at Jessie, ay kinuhanan na sila ng mga larawan na magkasama at solo na rin. Tuwang-tuwa naman silang dalawa dahil talagang nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa at kailangan din talaga nila yung i-enjoy dahil minsan lamang naman talaga ikasal ang isang tao kaya't dapat lamang na i-enjoy na nga nila yon. Matapos nga nila na kuhaan ng larawan, bigla nang may kumatok sa kanilang silid. At pumasok naman doon ang kanilang ama. Dad? Tay? Nagkatingin na naman sina Shirley at Jessie dahil sabay pa nga nilang natawag ang kanilang ama. At natawa pa nga sila dahil magkaiba nga ang tawag nila sa kanilang ama. Nakasanayan na kasi na Shirley na tatay ang tawag niya sa kanilang ama, kaya hindi niya na yon pinaltan pa. Agad namang pumasok si Joel sa loob at napangiti na lamang siya na makita niya ang dalawa niyang anak na napakaganda at nakasuot na ng trahe de boda. Ang gaganda naman ng mga anak ko. Hindi ko na ba talaga magbabago pa ang mga isip ninyo? Talaga bang magpapakasal na kayo? Tatawa-tawa pa na sabi ni Joel sa kanyang mga anak. Kaya naman, lalo nang natawa sina Shirley at Jessie dahil doon. Dad naman, ang tagal na nga po namin tong hinintay tapos uurong pa kami. Syempre hindi na po. Sagot ni Jessie sa kanyang ama. Oo nga po tay, ready na nga po kami kaya hindi na po talaga kami uurong. Sagot naman ni Shirley. Agad namang napangiti si Joel, saka siya lumapit sa dalawa niyang anak. Binibiro ko lamang naman kayo eh. Baka kasi balak niyo pang umurong eh. Tatawa-tawa pa na sabi ni Joel. Pero masaya ako para sa inyo mga anak. Ilang beses ko na rin tong nasabi sa inyo at hindi ako uulit-ulitin to. Mahal na mahal ko kayo mga anak ha at masaya ako na magkakaroon na rin kayo ng mga sarili ninyong pamilya. Pero sana kahit may pamilya na kayo wag niyo akong kakalimutan ha. Isa pa wag na wag niyo rin pababayaan ang mga sarili ninyo. Naluluha pa na sabi ni Joel sa kanyang mga anak. Dad naman, wag niyo naman po kaming paiyakin. Sayang ang makeup namin ni Shirley. Baka malate pa kami sa kasal namin kapag inulit tong makeup naming dalawa. Biro naman ni Jenny sa kanyang ama at bahagya pa ngang pinunasan ang nagbabadya na luha sa kanyang mata. Tay, wag po kayong mag-alala dahil kahit may asawa na po kami ni Ate Jessie, palagi pa rin naman po kami napupunta sa mansyon. Tsaka bakit naman po namin kayo kakalimutan? Eh kayo po ang tatay namin. Mahal na mahal din po namin kayo, tay. At salamat po at narin din po kayo palagi para sa amin. Sagot naman ni Shirley sa kanilang ama. Napabuntong hininga naman si Joel, tsaka niya matamis na nginitian ang kanyang anak. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Ngayon pa lang binabati ko na kayo at sana bigyan niyo ako ng maraming apo. Nakangiti pa na sabi ni Joel sa dalawa. Nagkatinginan si Shirley at Jessie dahil sa huling sinabi ng kanilang ama, saka sila natawa na lamang na dalawa.
Don't worry dad, bibigyan po namin kayo ng apo soon. Tatawa-tawa naman na sagot ni Jessie sa kanyang ama. Iiling-iling naman si Shirley at di na lamang nagsalita pa. Niyakap naman na Joel isa-isa, sina Shirley at Jessie bago sila kunan ng larawan ng magkakasama. Maya-maya nga tinawag na rin muna ang iba pa nilang kapatid para makunan sila ng larawan. Manghang-mangha pa sila Ashley, Sherwin at April na makita nila ang kanilang ate Jessie at ate Shirley dahil napakaganda talaga ng dalawa. At lalo pang lumutang kanilang ganda sa suot nilang wedding gown na talaga namang napakaganda rin. Wow! Ang gaganda talaga ng mga ate namin. Puri pa ni Ashley sa kanyang mga ate. Oo nga, lalo na si ate Shirley bagay na bagay sa kanyang gown niya. Sabat naman ni April. Ba't parang may favoritism ka yata, April? Nakataas ang kilay na sabi ni Jessie kay April. Naku, wala ate ha. Hindi pa kasi ako tapos. Napakaganda mo rin naman, ate Jessie. Nakangisi pa na sagot ni April, kaya nagkatawanan silang lahat na naroon. Nako, ikaw talaga April, mahilig kang mambola, sabat naman ni Shirley. Nako ate, hindi po ako bolera ha, totoo po yung sinasabi ko. Nakanguso pa na sagot ni April, kaya naman napapailing na lamang si Shirley. Simula kasi nang kunin na nga sila ng kanilang ama sa mansyon ni Noah ay lalo namang naging masigla si April at para nga itong bumalik sa pagkabata dahil minsan napakakulit nga nito, kabaliktaran sa ugali nito dati na napakatahimik na lamang. Agad na silang pinapwesto ng photographer para kuhanan ng mga larawan na magkakasama. At masayang-masaya nga sa Joel dahil magkakaroon na nga sila ngayon ng family picture. Napapangiti na nga lamang din talaga si Joel dahil magkakasundo na nga ang kanyang mga anak. At masaya rin siya dahil nakakasama niya na ang mga ito ngayon. Matapos silang kunan ng larawan, muli namang niyakap ni Joel ang kanyang mga anak bago siya lumabas ng silid na yon kasama ng iba pa niyang mga anak. Maya-maya pa kasi lalabas sina Jessie at Shirley dahil tatawagin lamang sila ng kanilang wedding organizer.